Magandang umaga po sa kanilang lahat. Na ako po ay nagpapakilala. Ang pangalan ko ay si Ciriaco M. Guevara Jr. na taga Casmor, Mabalacat, Pampanga. Na ngayon po sa lukuyan ako'y binigyan ng pagkakataon ng aking anak sapagkat noong isang araw ay nagkaroon ako ng karamdaman sa edad kong 82 na ako'y hindi makatayo. Subalit nung malaman ng aking anak, si Nestor Guevara, na sabi niya, "Tay, mas mainam uminom kayo, mag-take kayo ng C24/7 upang lalong habangin yung buhay at gagaling kayo." At sinubukan ko po. Apat na araw, hindi ako nakatayo. Nakatayo ako pagkatapos kong mag-take ng C24. At pagkatapos ng 4 na araw, ako po ay lumakad na sa pamamagitan ng aking tinake na C24/7. Kaya hanggang sa ngayon po ay tinake ko ito dahil alam ko ito ang magpapahaba pa sa aking buhay. Baka ako'y aabot pa ng 100 mahigit. Hindi po ba kayo mainganyo na subukin ninyo. Ako po hindi ko sinasabi, kundi ito po ay proven na ginawa ko sa aking buhay. Mahirap po sabihin kung sasabihin ko sa inyo na hindi ko ginawa, pero ito po ay aking ginawa upang ito ay may bahagi ko sa inyo na sa inyong buhay at ang kalusugan ay importante po sa buhay natin. Kaya huwag kayong magatubili na hindi magte-take nito sapagkat kung halimbawa kayo'y sasakit at kayo palagi, ibig sabihin, palagi kayo umiinom nito, malayo kayo sa sakit sapagkat ito ang prevention. Kaya kailangan i-take ninyo ito. Huwag nyo sabihin ito yung mahal. Kung halimbawa, darating ang biglang sakit sa inyo, dadalhin kayo sa ospital. Ang magagastos ninyo ay libo-libo o kaya milyon pa. Pero ito, kung i-kukumpara lang, parang barya lang. Kung i-kukumpara dun sa sinasabi nyo masyadong mahal. Kaya huwag kayong magkatubili sapagkat ang buhay ay mahalaga. Mga kapatid, mga kababayan, huwag po kayong magkatubili na mag-take nito. Kasi ako po, ang nasabi ko na ito ay naranasan ko na hanggang sa ngayon. At ang ating may bahay, ganun din. Dati po, ang daming iniinom na gamot. Pero ngayon, iisa na lang ang gamot na kanyang tinetake. Ito na lang, C24/7. Ito po, katabi ko siya na ngayon ay malusog. Wala na akong maririnig na dahil sa kanya. Kundi ang sabi niya, maganda yung aking pangangatawan, malakas akong kumain, wala akong naramdaman pagkagabi. At kaya ito po, ito ay pinupromote ko. Sabihin natin pinupromote ko sapagkat ang nasabi ko sa inyo, naranasan ko na po at nag-take na ako. Kaya ito po ay mabisa sa bawat tao mag-take nito. Hindi po kayo maghihinayang sapagkat ito'y mahabang araw o panahon na magiging epekto ito. Hahabain yung buhay. Aanin natin ang kayamanan kung may sakit tayo. Pero kung wala tayong sakit, mag-enjoy tayo sa sakit. Dahil pa natin yung isang milyonaryo. May milyon ako, may sakit naman, paano? Kaya ngayon pa, i-take na natin para yung sakit na gustong mapunta sa ating katawan ay mapiprevent pag tayo ay umiinom nitong klaseng gamot na herbal po ito. Kasi po, alam niyo minsan, meron na akong tinanong na doktor, na, "Dok," sabi ko, "kung halimbawa ang isang tao palagi umiinom ng gamot na nabibili sa butika, sa bandang uli, ano ang magiging epekto nito?" Ang sabi niya sa akin, yan ang magbibigay ng sakit sa inyo. Pero ito pong sinasabi ko sa inyo ito, kahit na 1, 2, 3 ang tinetake niyo, kung medyo ang karamdaman niyo may malala na, wala pong ibibigay na epekto o sa bandang uli, kundi kalusugan ang ibibigay po nito. Kaya huwag kayong magatibili. Samantalahin natin sapagkat ang buhay napakalaga. Hindi po pwedeng bilhin ang buhay sapagkat ang buhay na ibinigay ng Panginoon ay kailangan natin pangalagaan. At ito po ay subukin ninyo sapagkat ito ay naranasan ko. Kaya kung sa ngayon, ang aking life, ipakita ko sa inyo, pwede akong mag-bike, pwede akong malakas ang aking pangangatawan. Bagaman, ay titingnan nyo, ako'y payat, pero malakas. Pwede akong mag-bike, pwede akong tumakbo,
Kaya yung ibang kabatch ko, wala na sila. Dahil na dead ball na. Nung isang araw, meron na ako nakita. Pero nung makita ko yung kanyang daan, yung kanyang paglakad, hindi na tama. Gumigewang na ako. Ibig sabihin, may diferensya na yung kanyang yung kanyang organ sa loob mo. Kaya may sakit sa bato, kaya may rayuma kung ano-ano. Kaya siguro yung paglakad niya hindi na matuwid. Kaya sinasabi kong gumigewang, hindi na nga talagang pwede ituwid ang kanyang paglakad. Pero ako, kahit personal, kung gusto nyo, puntaan ninyo ako. Sasabay ko kayo kahit saan kayo pupunta, kahit bata kayo. Nung isang araw, edad ko, 70, sumama ako sa biking. Nagbulong-bulungan yung kabataan, sabi nila, iiwanan natin 1 kilometro si Brother Guevara, sabi nila sa akin. Kaya ako hindi ako kumitibo. Nung mag-start na sa madaling salita, nagtakbuhan na kami. Basta ang ginawa ko, hindi ako nagpaiwan dun sa lidpa. Doon ako mo-cover. Nung 1 kilometro na lang, paspasan na. Doon na ako pumaspas. Pagkatapos, nung dumating kami sa finishing line, naging pangalawa pa ako, mga kapatid. Yung mga batang kumukutsa sa akin hindi pala natin pwedeng iwanan si Brother Guevara. Malakas pa pala. Sa edad ko, may git 70 noon. Kaya hanggang sa itong gamot na ito na natagpuan ko, ay hindi ko sinasabing siguro, mahaba. Hanggang kahaba ang buhay ko. Una, pag gusto ng Panginoon. Sabi ko, ito'y salamat. Nakita ko ang pagpahaba ng buhay, kagaya ng C24. At ang misis ko, ganun din. Siya ay nagtitik ng ganito ring gamot sa C24 na ito, sinisiguro ko sa inyo, marami na pong proven, marami nang nagsalita, nagpapatuto na itong gamot na ito hindi nagbibigay ng mahabang buhay, kalusugan, at hindi nagbibigay ng sakit sa future. Hanggang gusto mong umiinom, hindi ka magkakaroon ng sakit. Pero yung sinabi ko kanina, yung gamot na binibili sa butika ay maaaring bibigyan kayo ng sakit sa bandang uli. Kasi ito'y tinanong ko, yung kilalang physician dito sa Angeles City, si Dr. Armando Garcia, na siyang doktor namin, na sinabi niya na siyang magbibigay ng sakit pag palagi kang nagtete na gamot na nabibili sa mga butika. Yun ang sinabit niya sa akin. At hanggang dito na lamang, itong patutong ito, wala akong kasinungalingan, kundi ito pawang katotohanan lamang. Very good.